Isipin ng bansa sa sentro ng Africa. Kinukuha ang uranium para sa atomic power plant sa Europa. Sa kalapit na baryo, naghahanap ng tubig ang mga bata sa mabababaw na balon. Ito ang Niger. May tren ng ore na dumadaan sa mainit na buhangin. Ngunit ang kita mula sa export ay halos hindi nakakarating sa ordinaryong tao. Nabubuhay ang pamilya sa isang sako ng butil bawat buwan. Sira-sira ang mga kalsada, mahal ang gamot. Ang pera mula sa pagbebenta ng hilaw na materyales ay nananatili sa kapital. Sa mga nayon, kulang pa rin ang kagamitan, doktor at guro. Ang Niger ay nasa kanlurang bahagi ng Africa. Isa ito sa pinakamalaking bansa sa kontinente. Ngunit wala itong daungan sa dagat. Ang hilaga nito ay sakop ng disyerto ng Sahara. Ang timog naman ay isang guhit ng mga bukirin sa tabi ng malaking ilog Niger. Ang kabisera nitong Niamey ay nasa mismong pampang ng ilog. Lahat ng produkto, mula bigas hanggang gasolina, ay inaangket. Dumaan ang mga ito sa mga karatig bansa at kanilang daungan. Anumang pagkaantala sa hangganan ay nagpapamahal sa mga produkto. Nagiging sanhi rin ito ng kakulangan sa gamot at gasolina. Malaking bahagi ng Niger ay disyerto at tuyong savanna. Hindi regular ang ulan. Isang taon ay may ani, sa susunod ay wala dahil sa alikabok at balang. Natutuyo ang mga balon. Nagbababaw ang mga lawa. Kulang ang pastulan. Nagpupunta sila sa syudad para maghanap buhay. Masyadong makitid ang lupang tabing ilog para sa lumalaking populasyon. Kung walang balon, irigasyon o pananggalang na tanim, kahit masipag na magsasaka ay hindi makapag-ani. 30 milyong tao ang naninirahan sa Niger. Malalaki ang pamilya, maraming bata, kulang sa paaralan at ospital. Siksikan ng mga klase, 12 ng pasyente ang ginagamot ng doktor nang walang gamot. Maraming kabataan pero kulang ang trabaho. Kaya marami ang lumilipat sa kabisera o karatig bansa. Mahalagang kita sa mga nayon ang pagbebenta ng hayop sa palengke. Nagdadala ang mga caravan ng baka at kambing. Ginagastos ang pera sa pagkain at damit. Para sa lahat, iisa ang pangunahing problema, tubig, seguridad at abot-kayang doktor. Ang Niger ay dating kolonya ng France. Matapos lumaya, mahina pa rin ang ekonomiya. Kulang ang pondo mula sa buwis. Madalas nakialam ang militar sa politika. Sa 6 na dekada, nagkaroon ng ilang kudeta. Nagpalit-palit ang mga presidente at prime ministro. Ang ilan ay nangako ng kaayusan. Ang iba naman ay tumuon sa pagmimina ng hilaw na materyales. Ngunit dahil sa korupsyon at utang, huminto ang mga proyekto. Nasasanay na ang mga tao na anumang oras ay pwedeng magbago ang kapangyarihan. Sa mga nayon, wala pa ring matatag na tubig, paaralan at abot-kayang gamot. Madalas kumukuha ng kapangyarihan ng militar sa Niger. Nangangako sila ng seguridad. Isinasara ang mga ministeryo at nagpapalit ng gobernador. May sumusuporta sa syudad. Sa nayon, tanging bagong checkpoint at restriction lang ang nakikita. Sinusubukan ng hukbo kontrolin ang daan at tubig. Kakaunti ang sundalo at gamit. Libo-libong kilometro ang hangganan. Kaya ang reforma ay nananatili lang sa papel. Sa totoong buhay, halos walang nagbabago. Pagkatapos ng coup, madalas magpataw ng sanksyon ang mga kapitbahay at kaalyado. Para sa Niger, ito ay napakahirap dahil lubos silang umaasa sa import. Mga truck ng kalakal ay nakatigil sa hangganan. Nagmamahal ang gasolina, nawawala ang gamot sa batika. Mas malaki ang gastos ng pamilya sa pagkain. Ang mga magsasaka naman ay sa binhi. Kahit bahagyang pag-alis ng limitasyon ay di nalulutas ang pangunahing problema. Ang pagkaantala ay pumapatay sa panahon ng pagtatanim at nagpapataas ng presyo. Sa hilaga ng Niger, dekada ng kumukuha ng uranium. Ito ay dinadala sa France at ibang bansa. Doon ito nagiging panggatong sa nuclear power plants. Para sa Niger, ito ay trabaho at kita sa gobyerno. Ngunit ang minahan ay puno ng alikabok. Mabigat ang trabaho sa disyerto. Ang tubig at seguridad ay kontrolado ng mga kumpanya. Ang concentrate ay dinadala ng truck sa hangganan. Mula doon, papunta ito sa mga daungan ng ibang bansa. Anumang pagkaantala ay humaharang sa pag-export. Samantala, ang mga nayon ay walang kalsada, paaralan o ospital. Bukod sa France, may kumpanyang Chino sa Niger. May proyekto rin ng US at iba pang bansa. May nagtatayo ng daan sa minahan. Ang iba'y nagsasanay ng sundalo. May nangangakong tulong sa magsasaka. Ngunit lahat sila ay may sariling layunin, hilaw na materyales, impluensya at kontrol sa ruta. Para sa Niger, mahalaga ang tunay na resulta. Hindi lang ang nasa dokumento ang basehan. Mahalaga ang naiwan, bagong paaralan, klinika, pati malinis na tubig at trabaho. Sa ganitong paraan, magiging kapaki-pakinabang ang transaksyon. Ito'y para sa tao, hindi lang sa ulat. Sa Niger, nakakakuha sila hindi lang uranium kundi ginto rin. Daan-daang ilegal na minahan ang gumagana sa hilaga at kanluran. Gumagamit sila ng delikadong kemikal doon. Ang mga kabataan ay nagtatrabaho kasama ng matatanda. Halos hindi nakokontrol ng estado ang mga lugar na ito. Sa huli, nawawalan ng kita ang bansa. Nawawalan din ng kalusugan ng mga tao. Ang solusyon ay simple, legal na lugar, ligtas na pamamaraan at patas na pagbili.
Ito ay magbibigay ng buwis. Mapoprotektahan nito ang mga residente sa sakit. Makakapag-aral ang mga kabataan imbes na magmina. Mahaba at di gaanong bantay ang mga hangganan ng Niger. Pumapasok ang armadong grupo mula sa karatig bansa. Umatake sila sa mga karaban at nayon. Sinusubukan ng hukbo harangan ng mga ruta. Ngunit kulang sila sa tauhan at kagamitan. Sa mga minahan at tulay, may foreign instructor at gwardya. Ngunit ito ay para lang sa pangunahing lugar. May dumarating ding refugees sa bansa. Sila ay inilalagay sa kampo malapit sa daan. Kailangan doon ng tubig, pagkain, at doktor. Kung walang pinag-ugnay na kilos, nagiging siksikan ng kampo. Ang tensyon sa pagitan ng lokal at refugee ay lumalaki. Sa Niger, may mga nomad tulad ng Tuareg at mga magsasaka sa timog. Pagkulang ng damo, pumapasok ang mga kawan sa taniman. Nagdudulot ito ng away. Nasusunog ang mga bante ng dayami. Nawawala ang mga kambing. Nangyayari ang mga atake. Sinusubukan ng mga matatanda na pagkasunduin sila at nagtatakda ng mga ruta ng pagdaan. Ngunit nang walang bagong balon at simpleng bakod, bumabalik ang away kada panahon. Hindi lang dapat humatol ang gobyerno. Dapat din itong magtayo ng mga daanan ng hayop, tumulong sa pagkain at magbigay ng tubig. Bababa ang bilang ng mga away. Magiging mas payapa ang buhay. Sa Niger, karamihan ng tao ay Muslim. Ang relihiyon ang nagtatakda ng araw-araw na gawain at patakaran sa pamilya. Tuwing Biyernes, nagtitipon ng mga tao sa panalangin. Tinatalakay ng mga imam ang pagtulong sa mahihirap at edukasyon ng mga bata. Sa mga paaralan, madalas may mga klase rin sa relihiyon. Ang mga charity fund sa mga mosque ay nagbibigay ng pagkain at gamot. Ang pagbabago sa karapatan ng mga babae at edad ng pagpapakasal ay tinatalakay lang kasama ang mga pinunong panrelihiyon. Kung wala sila, halos hindi gumagana ang mga reforma. Sa kanilang suporta, mas naiintindihan ng pamilya ang layunin ng pagbabago. Kapag walang ulan, ang mga pamilya ay nagkakasiya sa isang mangkok lamang ng lugaw. Ang mga bata ay nanghihina, nagiging nakamamatay ang ordinaryong sakit. Nagbebenta ng kambing ang mga babae para bumili ng butil. Lumalayo ang mga teenager para maghanap buhay. Ibinibigay ng mga bodega ng tulong ang gatas ng sanggol, ngunit hindi ito sapat. Nagdudulot ng sakit at pagtigil sa pag-aaral ang gutom. Hindi kayang lakarin ng bata ang 10-10 kilometro patungo sa klase. Nang walang reserve ang butil, irigasyon, at abot kayang klinika, paulit-ulit ang sitwasyon tuwing panahon. Ang mga rural na klinika sa Niger ay may kaunting kama at paramedic na walang gamot. Mahal at matagal ang biyahe sa malaking ospital. Puno ang mga paaralan. Walang mga aklat aralin. Madalas ipinapakasal ang mga babae sa pagkabata. Humihinto sila sa pag-aaral. Mapanganib ang maagang pagbubuntis. Nawawalan ng pamilya ng suporta ng may pinag-aralang ina. Kilala ang simpleng solusyon, pagkain sa paaralan, bakuna, suporta sa guro, proteksyon sa karapatan ng babae. Kung saan ito ginagawa, bumababa ang bilang ng namamatay. Dumarami ang nagtatapos ng pag-aaral. Kinabukasan ng Niger ay nakasalalay sa tubig at puno. Sa tabi ng ilog, pwedeng palawakin ang irigasyon at pangingisda. Sa timog, pinapanatili ng mga magsasaka ang mga batang puno sa bukid. Nagpapabuti ito sa lupa ng walang mamahaling proyekto. Pinag-uusapan din ng malalaking proyekto tulad ng dam at tambakan. Ngunit kung walang kontrol, baka manatili lang ito sa papel. Para sa ordinaryong tao, ang kinabukasan ay kalsada patungo sa pamilihan. Ito ay eskwelahan na may guro at klinika na may gamot. Kasama rin ang tapat na kontrata sa hilaw na material. Kung naging interesado ka, mag-subscribe para di makaligtaan ang bagong episode. Lahat ay maikli at direkta dito.